Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon na ay Payday Friday, 15 ng Nobyembre 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Bagyong Ophel, nag-iwan ng matinding pinsala sa paghagupit sa Cagayan. Bagyong Pepito naman, patuloy ang paglakas bago ang tinatayang paglandfall ngayong weekend. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. VP Sara, binigyan ng 12 out of 10 rating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang performance sa hearing sa Kamara ukol sa war on drugs. 5 estasyon sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension. Pinasinayaan ni Pangulong Marcos. Operasyon sisimulan na ngayong Sabado. Kampo ng religious leader na si Apollo Quiboloy, umihiling ng 2 linggong extension sa medical furlough. Quiboloy, kailangan umano ng operasyon dahil sa impeksyon sa gilagid. Sa showbiz, iconic K-pop girl group na 2NE1 nasa Pilipinas para sa 2-night sold-out comeback concert. At pambato ng Pilipinas sa Miss Universe Chelsea Manalo, hindi nagpakabog sa preliminary competition sa Mexico. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Tumamba daang matinding pinsala ng Bagyong Ophel sa Cagayan matapos bayuhin ng malalakas na hangin at walang tigil na ulan. Patuloy namang nagpapaalala ang mga otoridad sa mga posibleng maapektuhan ng Bagyong Pepito, lalo pat mabilis ang paglakas nito at malaki ang posibilidad na maging isang ganap na super typhoon bago mag-landfall ngayong weekend. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Matapos hambalusin ng nangangalit na hangin at walang tigil na buhos ng ulan ng rehiyon ng Cagayan nitong Huwebes, bunsod ng Bagyong Ophel. Kalunos-lunos na pinsala ang iniwan nito sa mga residente. Hirap madaanan ang bayan ng Santa Ana, Cagayan dahil sa makapal na putik na iniwan ng baha. Nagkalat din ang malalaking punong inanod ng baha sa kalsada na ikinagulat ng mga apektadong residente. Stranded naman ang mga motorista matapos masira ang bahagi ng San Jose Bridge na nagdudugtong sa bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Lubhang napuruhan din ang eskwelahang ito sa Sitio Valley Cove sa Bagao, Cagayan kung saan naglandfall ang Bagyong Ophel. Nagkalat ang mga yero at natumbang puno sa paligid. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, nanawagan na ng tulong ang probinsya ng Cagayan. Dahil sa matinding baha, hirap ang rescue operations at pagbibigay ng ayuda sa mga nasalanta. Our responders and our people could not recover in the last 3 weeks. In fact, some of our evacuees had to stay in the evacuation centers for a very long time now. We have to get them to be fed at the same time to be supported. Habang dumating naman na ang food packs mula DSWD sa Bagao, Cagayan para sa mga evacuees at apektadong residente. Pero hindi pa rin matanggal-tanggal ang pangamba ng lokal na pamahalaan dahil sa paparating na Bagyong Pepito na inaasahang magla-landfall bilang isang super typhoon. Inaasahang magla-landfall si Pepito sa Catanduanes sa Sabado ng gabi o Linggo ng madaling araw. Kailangan po mag-prepare po yung mga areas po dito po sa Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, Central Luzon at Northern Luzon. Dahil dito, nagsimula na ng preemptive evacuation sa Bicol pasado alas 6 ng umaga bilang paghahanda sa panibago na namang bagyo. Yun naman pong ating mga kababayan dito sa Bikulan, amin pong pinapakiusap, ang Dream si Bicol po ay nakiusap na pag sinabi po ng ating mga LGUs na mag-evacuate na po tayo, huwag na po tayong magpatubili. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Update po sa lagay ng panahon, patuloy na pinapalakas ng bagyong Pepito ang epekto nito sa bansa, kaya't mas maraming lugar ang isinailalim na sa mga wind signal. Ayon sa Pag-asa, may layong 465 kilometers ang sentro ng bagyo mula sa Giwan, Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour at pagbugsong na abot sa 185 kph. Nasa sa ilalim sa signal number 2 ang ilang bahagi ng Visayas, kasama na ang Northern Samar, Eastern Samar at Samar. Signal number 1 naman ang ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Aurora, Quezon at Marinduque, pati na rin ang ilang bahagi ng Visayas tulad ng Northern Samar at Biliran. Makakaranas ng malalakas na pag-uulan na magdudulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahang maglandfall ang bagyo sa mga susunod na araw sa Bicol o di kaya naman ay sa Northern Samar o Quezon. Inaaalalahanan naman ng lahat na mag-ingat at lumikas na mula sa mga maapektuhang lugar hanggat maaga pa para sa kaligtasan. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na posibleng mag-i-import ang Pilipinas ng 4.5 million na toneladang bigas bilang tugon sa pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng magkakasunod na pagbayo ng mga bagyo. Ayon sa Pangulo, lubos na nakakaapekto ang mga bagyo sa kasalukuyang supply ng bigas. Gayunpaman, bagamat marami talagang palayan at pananim ang nasira, tiniyak ng Pangulo na hindi maapektuhan ang food security ng Pilipinas at kailangan lang raw punan ang mga ito. Good news naman, magsisimula na ang operasyon bukas, November 16, ng 5 estasyon na kabilang sa Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension Project. Personal na nasubukan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mabilis na biyahe. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Libo-libong karagdagang pasaherong maseserbisyuhan ng Phase 1 ng LRT Cavite Extension Project at isa sa una nakasubok nito ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa likuran kong unang train ng LRT1 na umalis dito sa Dr. Santos Station sa Parañaque matapos nga pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pagbubukas ng istasyon nito na kabilang sa extension ng Cavite LRT1. Bukod sa Dr. Santos Station, kabilang sa 5 istasyon ng Phase 1 project ay ang Redemptorist Asiana, Mia Road, PTEX at Ninoy Aquino Avenue Station na magiging operational na ngayong weekend. Kung biyaheng northbound patungong LRT FPJ Station sa Quezon City, mula 1.5 oras na biyahe ay mapapababa ito sa 1 oras na lamang. Lahat nga na itong mga rail project, basta sinasabi ko, gawin natin ang lahat para madagdagan ng madagdagan dahil makikita naman natin na napakalaking bagay, napakalaking mabibigay na ginhawa at mas mabilis, makapag-save ng time at simple lamang ang pagsakay ng tren. Nasanay na rin naman ang mga commuter natin kaya subukan nila itong bagong linya. Nasa 15 pesos hanggang 45 pesos ang pamasahe depende sa pupuntahang istasyon. Ayon sa DOTR, hindi makapagbibigay ng libreng sakay ang gobyerno dahil operated ito ng pribadong kumpanya na Light Rail Manila Corporation o LRMC. Bukas 5 o'clock in the morning. So, malinaw walang libre? Walang libre. Ayon sa LRMC, nasa 320,000 ang daily ridership na LRT1. Sa pagbubukas ng Phase 1 extension, tinatayang tataas ito sa 400,000 kada araw. Dinagdagan na rin ang 30 train sets na babiyahe para maiwasang maipon ang mga pasahero lalo na ngayong holiday season. Of the 30, we're already using 19. So the next 11 is just a matter of time. Probably before Christmas, we'll be having more new train sets. And that would allow us to improve the service in terms of intervals between trains. Yes. Pabor dito ang ilang commuter gaya ni Jonah na mula sa Parañaque malimit magpunta sa mga mall sa Quezon City kasamang 2 anak. Parang mas mapapadali po yung biyahe, malilesen yung mawawala, may iwasan yung traffic, ganun po. Nung hindi pa kanya tapos ang LRT extension, nakakailang sakay silang mag-iina. Super hassle, akyat, baba ng jeep, tapos super traffic, hassle ang init-init.
Ganun, sobrang hirap po talaga. Samantala, patuloy namang inaayos ng LRMC at Transportation Department ang nalalabing istasyon na tuluyang magkokonekta sa Cavite papuntang Maynila. Noon na nang sinabi ng pamahalaan na isa ang right-of-way issue sa nagpapatagal ng pagtapos ng Cavite Extension. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magsampa ng libel case laban kay dating Senator Antonio Trillanes IV matapos siyang pagbintangan na may mga kahina-hinalang pondo na ipinasok sa mga bank account ng pamilya Duterte. Ito'y kasunod ng pagpresenta ng mga dokumento ni Trillanes sa House Quad Committee Inquiry noong November 13 na nagpapakita umano ng 2.4 billion pesos na deposito sa mga bangko nila Duterte at Vice President Sara Duterte mula 2011 hanggang 2015. Kung mapatutunaya umanong totoo ang mga alegasyon ni Trillanes, sinabi ni Duterte na hihilingin niyang magbitiw si VP Sara. Inisip naman ng dating Pangulo na may suporta si Trillanes mula sa Malacanang sa mga atake laban sa kanyang pamilya. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa House hearing sa November 20 patungkol sa confidential funds ng kanyang opisina sa kabila ng personal na imbitasyon sa kanya ng komite. Ito'y matapos siyang dumalo sa hiwalay na inquiry ng House Quad Committee sa drug war ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon sa Vice Presidente, dumalo siya sa unang pagdinig pero hindi naman siya tinanong at pinaupo lang. Samantala, ipapadala ni Duterte ang liham at affidavit na sumasagot sa issue ng confidential funds. Hindi ako a-attend na sa hearings na susunod. Kasi nandun na ako pumunta na ako tapos wala man silang ginawa sa akin, pinaupo lang nila ako doon. Under oath din naman yung affidavit na yan. Binansagan ni Vice President Sara Duterte na Best Dramatic Actor ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang House Quad Committee hearing ukol nga sa war on drugs. Ayon kay VP Sara, binigyan niya ng score na 12 ang kanyang tatay mula sa tanong sa naging performance nito. Hindi naman niya dinagdagan ng rason patungkol sa pag-evaluate niya sa kanyang tatay. Matatandaang nag-surprise appearance si VP Duterte sa hearing matapos dumaan sa Senate budget deliberations. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Sabi niya, you have to rate me from 1 to 10. Sabi ko, you're a 12. Kayo na lang yung umintindi. Nakikita niyo naman sa ginagawa niya Sa kabila ng sunod-sunod na kalamidad, nagpasaya sa isa't isa ang mga evacuees sa Gonzaga, Cagayan sa pamamagitan ng isang spontaneous concert sa evacuation center mismo. Sa video ni Emo Nicola, tampok ang isang bata na nagbigay aliw sa pag-awit ng kantang Ilocano. Sa kabila ng hirap at delubyo, nagawa pa rin ng mga residente na makahanap ng kaunting saya. Matatanda ang ilang bagyo nang nanalasa sa Cagayan nitong mga nakaraang linggo. Susunod, kampo ng religious leader na si Apollo Kibuloy humiling ng 2 linggong extension sa medical furlough. Bakit kaya? At kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, vlogger broadcasters, pinaplanong i-accredit na rin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Humihirit ng kalahating buwang extension sa medical furlough ang kampo ng religious leader na si Apollo Kibuloy dahil sa umano'y impeksyon sa kanyang gilagid na kailangan ng operasyon. Pero giit ng PNP, kung walang order ang korte, balik si Kibuloy sa PNP Custodial Center bukas. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Because
I just filed a very respectful motion for extension of his medical furlough. Hiling ng abogado ni Apollo Kibuloy sa korte, pahabain pa ang medical furlough ng religious leader dahil sa operasyon ngayong Biyernes ng gabi o Sabado ng umaga. Bukod kasi sa abnormal heartbeat ni Kibuloy, namamaga din umano ang kanyang gilagid na posibleng mauwi sa komplikasyon katulad ng sepsis. Peri-implantitis daw, no? Which is actually in layman's term gum infection, which umabot na sa may jaw portion niya. Medyo sensitibo ito na operation and further medical tests have to be conducted. We requested until for 2 weeks. 2 weeks na medical furlough po for Pastor Apollo Kibuloy. Pero hanggang sa ngayon, wala pang natatanggap ang PNP na bagong court order kung mapapalawig ang medical furlough ni Kibuloy. Sa huling nilabas po na decision po ng korte po, ang nakalagay po is no more extension will be granted sa kanila unless and until na may marireceive po tayo na order coming from the court ay matutuloy po yung kanyang pagbabalik tomorrow not later than 5 p.m. sa PNP Custodial Center. Ibinalita rin ni Atty. Torion na natanggap na niya ang sabina kaugnay sa kasong sedisyon na isinampal laban sa kanya ng PNP. Ukol ito sa nangyaring standoff sa pagitan ng kapulisan at mga miyembro ng KOJC. Kasama sa kaso ang 9 na iba pang KOJC members. Sinarge niya kami na mag-aklas again sa ating gobyerno na pinakita noong August 25 daw na rally, no? Aligasyon niya na ako daw ang namuno. Sinara po nila yung highway at they barricaded the whole highway. Nagsunog sila ng gulong and there was a clear intention talaga na magtawag doon using yung mga kanilang social media platform para pabagsakin ang ating gobyerno. Ayon kay Torion, handa ang kanilang kampo na sagutin ng mga paratang kasabay ang paghahanda ng counter affidavit. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Mainit na usapin sa 50th Top Management Conference ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas kung paano maitataguyod ang malinis, maayos at tapat na eleksyon sa darating na Mayo 2025. Samantala, sa harap ng kawalan pa rin ng batas sa social media regulation, tinitingnan ngayon ng KBP ang pag-accredit maging sa vlogger broadcasters. Narito ang ating balitang A to Z. Siguro nga po dapat magti-TikTok na nga talaga ang chairman ng Comelec. Can't beat them and join them? Yan ang hot topic ukol sa social media broadcasters sa 50th Top Management Conference ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Iniangat kasi ni Comelec Chairman George Garcia ang issue ng kakulangan ng batas na magre-regulate sa social media. Ayon sa komisyon, lumang-luma na ang umiiral na 1985 Election Code at hindi na ito nakakasabay sa panahon na ang labanan sa halalan ay nasa internet na rin. Radio, television, print media, Republic Act 9006, covered kayo ng regulation ng Commission on Elections. But when it comes to social media, that's a problematic, still gray area. Kaya naman ang KBP, tinitingnan na rin ang posibilidad ng pag-a-accredit sa mga vloggers na nasa ilalim ng mga organisasyon. Habang wala pa kasing social media laws, mahalagang may magbantay rin sa ethical standards at accountability ng mga vlogger broadcaster. Samantala, target naman ng Comelec na pulungin ang iba't ibang poll watchdogs kasama ang media at iba pang stakeholders para ilatag ang magiging paraan sa pagbabalita ng nalalapit na halalan sa Mayo 2025. Sa unang pagkakataon kasi simula nang nagkaroon ng automated elections sa bansa, sa 2025 polls, hindi na daraan sa iisang transparency server ang election returns. Sa halip, yung pong machine magtatransmit siya simultaneously at the same time sa PPCRV, sa NAMPREL, sa majority party, sa minority party at sa media. Kasama ang KBP. Ang problema, ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting, paano kung sakaling hindi sabay-sabay ang transmission at paglabas ng data sa iba't ibang server? My concern is that the public can possibly see different numbers when we start to publish. And imagine what they would do with that, what the naysayers
would do with that, they will say, "Ay, how shall?" Because they don't understand the nitty-gritties of information flow. So Dahil dito, ayon sa COMELEC, bubuo ang komisyon at stakeholders ng Code of Conduct para sa nalalapit na halalan para matiyak na magiging maayos ang reporting ng mga nanalo. Sa pagtataya ng komisyon, pwedeng nang makapagdeklara ng panalo sa local government positions 1 o 2 oras lamang matapos magsara ang polling precincts, hanggang 1 o 2 araw naman para sa senador. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Ezpeleta bilang bagong Flag Officer in Command ng Philippine Navy. Pinangunahan ng Pangulo ang seremonya ng pagbaba sa pwesto ni Vice Admiral Toribio Adatsi Jr. Naglingkod si Ezpeleta bilang Vice Commander ng Naval Forces mula Agosto hanggang Nobyembre 2024 at Commander ng Naval Forces Southern Luzon mula September 2019 hanggang noong Agosto 2022. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang patuloy na paghahanda ng Philippine Navy para sa mas malaking papel sa external defense operations at pagpapalakas ng maritime security. Ididiin din niya ang pagpapaigting ng modernisasyon ng puwersang militar at pagpapalakas ng relasyon sa mga international partners. Tinanggap ni Ezpeleta na ang liderato sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. The BEST are back in Manila. Dumating na sa Pilipinas ang iconic K-pop girl group na 2NE1 para sa kanilang welcome back concert sa Mall of Asia Arena ngayong weekend. Todo kaway ang 4 na miyembro na sina CL, Park Bom, Minzy at Sandara Park o Dara sa kanilang mga fellow Blackjacks na matyagang naghintay sa airport itong Huwebes. Aminado si Dara na kinabahan siya sa ticket selling ng konserto sa Pinas dahil baka hindi raw ito bumenta. 10 taon na rin kasi ang nakalipas nang huli silang magsama-sama bilang grupo. Pero hindi sila binigo ng fellow Blackjacks dahil sold out ang concert. Excited din ang 2NE1 hindi lang sa performance kundi pati sa Filipino food. Kaya naman Blackjacks, ihanda na ang outfits at light sticks aarangkada sa Sabado November 16 at Linggo November 17 ang pinakahihintay na comeback concert ng 2NE1. Sa aming pagbabalik, Chelsea Manalo, bakit nga ba naging pasabog ang ipinakitang performance sa preliminary competition ng Miss Universe? At Bel Mariano, ano ang special participation sa Philippine release ng animated movie na Moana 2? Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Flawless ang performance na ipinakita ng pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo sa preliminary competition ng Miss Universe. Talagang kabog at hataw si Chelsea para ibida ang kanyang Nat Cos swimsuit at evening gown. Samantala, kinumpirma naman ng Disney Studios Philippines na si Bel Mariano ang kakanta sa end credit ng animated movie na Moana 2. Ang Balitang A to Z Showbiz, hatid ni Naomi Almojano. From footwork to national costume, isama pa ang branding na Tampisaw Walk at maging sa blue-spirited evening gown, plakado ang performance ng pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo sa katatapos lang na preliminary competition ng 73rd Miss Universe sa Mexico. Elegant, classy at halatang aral ang bawat galaw na perfect para maging susunod na Miss Universe. Sa national costume pa lang, humataw na sa runway si Chelsea, suot ang kanyang Hiraya costume. Paliwanag ng host ng kompetisyon na si Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, sumasalamin ng costume sa kasaysayan ng Kristyanismo at Islam sa Pilipinas. Sumisimbolo rin ito sa malalim na kasaysayan at ugnayan ng Pilipinas at Mexico. Tampok dito ang imahe ng Black Madonna, ang Our Lady of Antipolo na dinala sa bansa sa pamamagitan ng kalakalang galyon mula Mexico. Hindi rin nagpaawat si Chelsea sa kanyang swimsuit performance. Agaw pansin ng ating queen, suot ang maliwanag na blue two-piece bikini at gold scarf.
Confident ang kanyang lakad maging sa execution ng kanyang signature Tampisaw Walk. Dagdag pa ang kanyang curly hair na talaga nga namang bida sa eksena. Habang princess energy look naman si Chelsea sa kanyang blue ball gown na may plunging neckline. O diba, bongga! Matatanda ang bet ng sikat na fashion model at icon na si Tyra Banks si Chelsea na over-supportive to get the crown. Laban Chelsea, atin ang corona. Samantala, kumpirmado nga inanunsyo ng Disney Studios Philippines na si Bel Mariano ang kumanta ng Anong Daratnan, isang special end credit song para sa Philippine release ng animated movie na Moana 2. Sa social media post, ibinahagi ng Disney Studios Philippines ang video ni Mariano na ipinromote ang kantang ilalabas sa susunod na linggo. Ipalalabas naman ang Moana 2 sa mga sinihan sa November 27. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Naomi Almohano. Ang Boy Scout, laging handa. Yan ang pinatunayan ng Cub Scout na ito na gumawa ng paraan para mailagay ang kanyang neckerchief. Approve ba sa inyo? Panoorin. Ready, bukay kamay, na. Lasik, man, baba. No. Take my command. No. Now. Bukay kamay, na. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa manunulat, disability rights advocate at lecturer na si Helen Keller. Ang sabi niya, "Nagpapasalamat ako na sa gitna ng gulo sa mundo, walang sakuna ang makakapigil sa pagbabalik ng Tagsibol." At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. May natanggap na ba kayong maagang biyaya? Itabi na yan at ipunin bilang pambili ng mga regalo. Kasi 40 days na lang po, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Happy weekend!